Uy! Grabe yung solar panel kung 15 watts. Ito nga pala yun, no? By the way guys, itong video to is tungkol sa 5 pagkakamali na nangyari sa akin na gusto ko lang i-share sa inyo. Ito yung mga pagkakamali ko in the last 2 years na nagtatry ako mag DIY ng solar setup. So dito ako sa bubong namin, as you can see, kasi nakita ko tong solar panel, hindi siya nagcha-charge. Yun pala, itong kable is tinan nyo nangyari. Tsadyang ginat-ngat ng daga. So hindi pala advisable talaga na ilagay ito sa bubong, nakalaylay lang siya ng ganyan kasi meron tayong mga mababait na kaibigan. Mas better kung makasuksok siya sa ganito. Madali lang naman ito isuksok, basta isuksok mo lang to sa loob nun, then safe na siya. Mura lang to sa Shopee, 200 hanggang 300, depende kung gaano ka kaburawad sa voucher tsaka sa coins and discount. So ito yun, yung kable na nginat-ngat. Pictureon ko yung nasa baba, pakita ko sa screen ko yung mismong ngat-ngat na kable. Pangalawang pagkakamali na na-discover ko sa pinaggagawa ko sa pagsa-solar setup. Ito, kung makikita nyo, meron ditong rating 10 amps. Kung bibili kayo ng solar charge controller, guys, suggest ko isagad nyo na yung capacity ng controller. So kunwari, itong gantong controller is 150, 200, sabihin natin ganun. Then meron siyang variation na 10 amps, 20 amps, 30 amps, 40, 50, 60, 81. Depende sa controller na nakikita nyo. Guys, piliin nyo na yung pinakamataas. Huwag nyo piliin yung pinakamababa. Kasi sinisigurado ko sa inyo, after ng ilang buwan, manggigigil kayo bumili ng mas malaking controller. So hindi pala nakakatuwa na magtipid, especially sa controller. Ito kasi yung puso ng solar setup nyo eh. Kung mababa ang budget nyo, then ganito yung bilhin nyo. Pero kunin nyo na yung may pinakamalaking amps. Kung di ako nagkakamali, yung ganito meron siyang 30 hanggang 50 ata, depende. Then yung ibang itsura nito, yung kulay puti, yung kulay green, meron ding black and red. Mas mataas yung ano nila. Pero ito yung pinakamura. Pero kung kukunin kayo ng ganito, piliin nyo na yung 30. Huwag nyo na piliin yung 10. Sigurado ako sa inyo, manggigigil kayo bumili ng mas malaking o another charge controller. Then sayang gastos. Next is yung nakita ko, eto, yung mga buck converter na ganito. Pagpipili kayo ng kable, isa pang napansin ko sa pinagkalokohan ko, alam niyo yung mga kable na gaya nito, nakasuksok yung dalawang kable sa loob ng isang kable. Or kung bibili ka ng kable, then parehas black, parehas pula, then nalito kayo kung ano yung positive sa negative, gaya nito. Guys, you have no idea kung gaano karaming ganito na inasayang ko. Buti na lang 35 pesos isa nito. And much better na mag-aral kayo sa smaller setup kaysa bumili kayo ng malaking setup agad. Sabihin natin yung mga 50, 100,000, 200,000 na DIY kineme. Tapos hindi pa kayo ganun naka-experience ng mga sira, mag-repair. Then mas malaki masasayang sa inyo. Try nyo muna bumuo ng maliit na setup. Then doon kayo mag-DIY. Sabihin natin kahit ilang months lang para lang to gain experience. Then tsaka kayo bumili ng mas malaking setup if budget allows. Ayun. Next is sa battery. Papansin ko ang dami ko nakikita sa YouTube, sa Facebook o sa anumang group na guys, ano lang daw siya, newbie. Paano daw mag-setup ng mga life pro na naka BMS, active balancer pa. Guys, kung newbie kayo, mag-ano na lang kayo, gel type. Plug and play lang yan. Saksak nyo positive, saksak nyo negative dito, saksak nyo dito ulit. Pak, tapos na. Di kayo mahihirapan sa battery. Kung nasa learning curve pa lang kayo, try nyo muna yung mga ganitong battery lang. O kaya, kung talagang mag-aaral pa lang kayo, kung meron kayong lumang battery ng motor, lumang battery ng sasakyan, try nyo muna yun. At least yung luma na, masira na rin naman, nasirain nyo na lalo. Joke lang. Huwag kayong bibili ng mga tig-100 na yung maliliit na gano'n, yung mukhang cylinder. Tapos hindi nyo pa, hindi pa yung pag-aanong gamay mag-build. Then masasayang yung pera nyo sa gano'n. May binili akong gano'n, nagkamali ako ng kabit, sumabog. Hindi ko na na-upload, nakakadismaya. So try nyo muna yung gantong build lang. At least pag nasanay nyo na, alam nyo na yung gamay nyo na yung volts, watts, ampere, capacity.
At least step by step ba matututo kayo sa pagdi-DIY. And yung last na pagkakamali, ay hindi pa pala, pangalawa sa huli pa pala to. Sa solar panel, ito yung panel ko, di ba? Ito ay nabili ko sa Shopee, 500 pesos, around 500 to 600. And siya ay 15 watts. At maliit siya, yes. Kung ikukumpara mo yung ratio ng 500 pesos versus sa 15 watts na inipoproduce niya, medyo lugi ka. Then meron namang solar panel na 30 watts na nasa 900. So doble ng watts, lesser price. Then kung move ka naman sa nasa 100 to 120 watts na solar panel, may mabibili ka ng Jinko ata, wala pang 2K. So mas makakatipid. And kung i-range mo yung budget mo, kung talagang kapos na kapos ka at talagang small setup lang, bili ka ng ganito just for learning purposes, then save money. Huwag nyo nang kunin yung ginawa ko dati na 30 watts, kasi yung dalawa nun is 2K na pwede na pala siya hanggang 100 watts. So sayang yung 40 watts na makukuha ko sana ng libre kung dumiretso ko ng 100 watts with same amount. So sayang. And kung ilalagay mo yun dito sa controller na to, 10 amps lang siya, tas 12 volts, salangan mo to ng isang 100 watts, pak, puno agad. So sayang. Kahit gawin mo siyang 24 volts, dalawang 100, ubos agad, puno. So sayang. Kung 30 watts sana pala nabili ko dito, mas better. Sayang. At least kaya nun hanggang maximum 6 na 100 watts. Pwede na. So sipin mo, sa 200 pesos kakayanin 6 na 100. Not bad, diba? Kung 30 lang talaga, kaso 10 amps lang to. So 200 watts para sa 24 volt setup. So sayang. And isa pa, pinaka last, may nakita ko sa Facebook kanina lang, bago ko makarating sa bahay pauwi. May nakita ko dun, sabi nung isa na sayang daw yung pera pag nag-DIY ng maliliit na setup. Ganito, maliit na setup lang siya, 15 watts, then 12 volts, 5 amps, then yung controller mo is gaganto lang, 12 volts, 10 amps. So small setup lang siya, napakaliit lang. Kasi ganito ka magdi-DIY, meron kang inverter, boss ka, gano'n, o Payto. Sayang daw yung pera. Well, for me, kung nag-aaral ka mag-setup ng DIY, tas ganito yung pinag-aaralan mo, di na rin siya masama. Kasi kung mag-aaral ka rin lang, okay na yung sa maliit. At least kung nasira mo to kasi nag-aaral ka pa lang, maliit lang yung amount na binayad mo. Compare sa bumili ka ng 555 watts na solar panel, bumili ka ng one solar na 5K ata yung controller, tapos yung battery mo, yung life po na pagkalaki-laki, tapos nasa 12K yung presyo, tapos nagkamali ka kasi wala ka pa masyadong experience, ay pak, magkano na wala sa'yo? 30K agad. Grabe, tuition fee mo 30K. At least ako, yung tuition fee ko dito sa pag-aaral ng setup, DIY lang siya, YouTube lang, base lang ng libro, punta lang sa mga certain websites, doon natuto na ako at ang babalan ng amount na binayad ko. Then may natutunan na ako. Ngayon nagagamit ko na sa bahay namin, may konti nakakatipid na, and andun pa rin ako sa learning. At least hindi siya ganun kalaki na wala sa akin. Doon ang dami kong gantong nasayang. Try kong hanapin lahat sila sa box, pakita ko lang. Kasi kahit ako natatawa ako pag nakikita ko yung sobrang daming gantong nasira ko. Tsaka yung mga bumbilya pati, ang daming nag-overheat, daming pumutok, ang daming napunde. Kaka-eksperimento ko. So yun lang, yung mga pagkakamali ko, sana wag nyo nang gayahin. And much better talaga ito. 200 lang to guys, 200 to 300, try nyo. At least hindi mangangat-ngat yung daga yung ano. Yun lang, salamat sa mga nanood.